Dahil sa teknolohiya, mas madali na ang access sa online gambling. Isang click lang, pwede na makapaglaro at makapagtaya. Pero habang mas naging accessible ito, mas mahalaga rin pag-usapan ang posibleng epekto ng excessive gambling sa isang tao. Panoorin po natin ito. Sa mabilis na pag-unlad ng digital world, mas naging madali ang pag-access sa iba't ibang online activities. At isa na rito, ang online gambling. Para sa iba, isa itong anyo ng entertainment. Isang paraan para magpalipas oras o subukan ang swerte. Pero sa likod ng isang click, may mga posibleng epekto rin itong dapat bigyang pansin. Kailan nga ba nagiging higit pa sa libangan ang pagdaya? Sa tulong ng isang eksperto, pag-uusapan natin kung paano malalaman ang mga senyales ng gambling addiction. Dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. At para mas maunawaan po natin kung kailan nagiging libangan lang ang pagtaya at kung kailan na ito posibleng humantong sa addiction, makakasama natin si Professor Justin Ray Chavez. Prof. Justin, welcome back po sa Rise and Shine Pilipinas. Dayan at Profi po ito. Yan, Ms. Dayan, and also to Prof. P. Magandang umaga po. And sa ating mga ka-RSP po, good morning. Alright. Rise and Shine, Prof. Okay, Prof. Justin, pag-usapan po natin itong online gambling. Para sa iba, libangan nga po ito. Pero kailan po ba natin masasabing simpleng lumalampas na ito sa simple entertainment? Yan po. Okay, just to be clear, when we say gambling po, hindi po ito automatically addiction. Kasi po, ang pinaka-concern po dito is yung nawawala na po yung sense of control, lalo po sa pag-gambling. And usually, ang kailangan po natin maging alarm, usually po on some of the negative consequences ng behaviors natin. Minsan, madalas o mas matagal po na paglalaro nila, or possible po yung mas gumagastos sila ng higit po sa kaya nila, basically. And po yung mga possibilities din po na hindi na rin napipigilan po yung pag-gambling, kahit alam po nilang may consequences na. Kasi po dito, sa part na to, actually po, yung titignan natin, hindi lang po yung pagsusugal Yung possible question po kasi dito, kontrolado mo pa ba ito or kinokontrol ka na ng gambling? So the possibilities of the effect of gambling sa'yo, yun pong dapat tingnan natin. Hindi lang po yung solely the gambling itself, yung consequences and even yung usual po na paggamit nito. So yun pong dapat makita nating angle. Alright, Prof, anong ilan sa mga warning sign na posibleng may problem sa gambling ng isang tao? Actually po, marami Prof. Fifi. Pero when we say on the angle of warning signs, una po, we can see on the preoccupation. Palagi niyo po bang iniisip yung pag-gambling? Kumbaga po, parang even sa work. Pangalawa po, meron ding loss of control. Yung paulit-ulit na gustong bawasan or tigilan po yung paggawa pero still hindi nila mapigilan. Pangatlo po, pwede rin po yung chasing losses. Kumbaga kahit pag natalo na po sila, dahil naniniwala sila mananalo pa rin sila, tataya pa rin sila. And even pang-apat din po, we can consider as well yung increasing bets. Tumataas po yung bets nila through the gambling kasi nakakaramdam po sila excitement The higher the bet, the higher the chances they believe. And even yung lying hiding po on the part na tinatago po nila sa family nila yung laki ng ginagastos nila, nauubos na po yung fund ng family. And even generally speaking po, nagkakaroon na rin po ng emotional changes. Kasi po kapag yung individual, kapag hindi niya po na-achieve yung gusto niyang mangyari doon po sa game itself, basically po ang kanyang emotional is being affected. Kumbaga po ang ating financial status po kasi is also connected to our emotions So kailangan po, this 5 warning signs I've mentioned, can also the possibilities po na pwede nating makita for those individuals who's very addicted or very consistent po sa pag-gambling. So yung mga ganun po, we can be a good sign. Okay. Prof, kapag po nasobrahan, paano po nakaka-apekto ang gambling sa isang tao sa psychological at emotional level? Actually po, Ms. Dayan, when we say the gambling, when it comes to the gambling cycle, actually po, there is a cycle. Isa po, una po, excitement. Gusto mo mag-gambling. Pangalawa, anticipation. Meron din pong winning. Meron din pong losing. Meron din frustration. And pinaka-last part is the chasing losses. Kumbaga po, on this process, especially when it comes to gambling, over time, nagko-contribute po kasi siya sa mga irritability. Minsan po, individual, nagde-develop din po anxieties. In some cases,
they have emotional instability, nahihirapan po sila mag-concentrate, and even generally speaking, iba po sa kanila dahil most of them do gambling mostly at night, most of them, nagkakaroon rin po sila ng sleep problem. Kasi po, yung gambling, minsan dahil you're very excited, you're very active, yung katawan nyo po hindi na nagiging relax eh. Kaya kailangan po mas maging mapag-usapan pa siya as we move forward. Kasi po yung gambling is very alarming. Kasi po marami na rin pong family na naapektuhan psychological and emotionally level din. So kailangan po natin mas maging aware on this signs, on this contribution po sa buhay ng tao. Kasi kapag sobra ng paggamit, hindi na po talaga tama. Yan po. Or, Prof, may mga tao bang mas vulnerable na ma-develop itong gambling addiction? And we want to know, ano yung ilang factors na dapat bigyan pansin dito? Actually po, Prof. Fifi, when we say vulnerability, all of us, we cannot say the status of the person. Hindi po natin pwedeng specify kung sinong ito lang. For example, this work status lang, hindi po eh. It's more on lahat po tayo can be high on vulnerability. Pero when we say vulnerability, hindi po ibig sabihin na ay magkakaroon ka na ng gambling disorder. But we can see and look on different angles. Una-una po, psychologically speaking, kapag ang isang individual po tends to be more impulsive, lalo po hirap na silang i-regulate ang emotions nila kapag hindi naglalaro. Pangalawa po, when it comes to environmental, lalo po yung early exposure. Kasi po napapansin natin, pabata na rin ang gumagamit ng mga may pagga-gambling, case sa school, even nangyayari na rin po siya. And lalo po yung sa family or peer, lalo po minsan even within the family, doon din po nangyayari. And even financial, nagiging way na rin po nila ang pagga-gambling since naniniwala sila na kapag yung pera nila lumago, nangyayari naman po talagang ganun. Pero and again, most of them natatalo. So nagkakaroon po ng financial problem. And siguro po when it comes to digital, ang problem po kasi dito, the main factor is the easy access, lalo po sa phone natin. Dahil po very active yung mga applications, very active po yung mga accounts. Kaya po very accessible din po kahit sa all ages. So yun po ang kailangan natin mas matiglang factor. Gaano ka-accessible doon sa tao yung gambling applications. Yan na po. Tsaka minsan yung iba pampalipas oras lang no. Umpisa hanggang sa yun nga sadly baka mag-lead to addiction Routine na, habitual. Well, Prof, paano naman po ito maaaring maka-apekto sa relationships, so social aspect po ng isang individual? Actually po, Ms. Diane, when it comes to affect the relationship, sabi nga po, when it comes to relationship or even family, friends, or even intimacy relationship, dapat daw po there are 3 factors na hindi maging problem. Una-una, politics, religion, and pangatlo po ay money. Kapag ang problem po ay naging napag-usapan, pumasok na po sa isang relationship, especially money related to gambling, very alarming na po. Kasi po ang money, una po, nawawala na po yung tiwala ng family, even relationship. And kapag gano'n na nagkakaroon na po ng, siyempre po, yung difficulty ng pagtitiwala, yung conflict, diba? And even yung emotional distance, yun po ang naging result. Kapag ganito na po ang naging possible effect, usually po ang individual, they do withdraw, lumalayo na po sila sa family nila, sa friends nila, and even most of the time, ito po ang individuals very active when it comes to gambling, they do isolate po yung sarili nila kasi naniniwala sila kapag lumayo sila, ipapatawarin sila pero hindi naman po ganun kadali ang proseso. Kaya po kailangan mas makita natin yung mga gantong angle, even lalo po yung pag-withdraw, paglayo po nila, even in some cases yung loss of interest. Kaya kailangan po mas magkaroon ng transparency po talaga within the family. Ano yung mga activities o hobbies na ginagawa just to be aware para kahit paano po kung maging addicted man, sumobra man, within the family can also help. Yun po. Prof, kung napapansin na isang tao na nahihirapan na siyang kontrolin ng kanyang sarili sa gambling, ano ang unang hakbang na maaari niyang gawin? Although may na-mention na kayo, pero what's the first step for that? Actually po, Prof. Fifi, unang-una po, it's really good to acknowledge the problem. What is the reason kung bakit ko ba nagagambling? Is it just for fun? Is it just for coping? Or is it for something talagang kailangan mo ng pera? So, through the acknowledgement, it can help. And then through, after acknowledgement, sir, next one is we can also make sure to create distance. Kasi kung hindi po natin i-distance ang ating sarili through those gambling applications, through those gambling accounts,
wala po talaga magiging improvement. At pangatlo po, pwede rin po natin consider yung creating a financial safeguards. Kasi po kapag hindi po natin nililimit ang spendings po natin, ay wala po mangyayari. Kasi kung patuloy pa rin tayo magbibet or tataya po sa mga gambling applications or those activities, ay talaga po mag-result sa addiction. At siguro po, ang pinakahuli po, make sure kung alam na po nating sumasobra, please make sure to seek professional help. Kasi po kung sumasobra na po ang ating pagkonsumo ng gambling at nangyayari po ay sobra-sobra na sa atin, make sure to seek professional help, check for a psychologist or psychiatrist po na pwede pong makakontrol at makatulong po sa ating addiction. So that's can be a good step, Sir Prof. Effie. Prof. Justin, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng mahalagang kaalaman at impormasyon. Muli nakapanayam natin Professor Justin Ray Chavez. Thank you Thank so you po, much. Ms. Daniel, and also Prof. Effie.